Hi guys, welcome back to my channel again and welcome back to Pearl TV. At sa video na to, ang topic natin ay bakit ang tao nananatiling mahirap o nananatili sa kahirapan, okay? So sabi dito guys ni AI overview, poverty is a complex issue with both individual and systemic roots, okay? So ang kahirapan ng tao pala ay nakadepende sa kanyang sarili, sa individual na kanyang nangyayari sa kanya at sa kanyang society na kinabibilangan, okay? So sa systemic factors guys, sabi dito, economic inequality. Okay? Unequal distribution of resources and opportunities, including wealth, income, and access to quality education and healthcare, can perpetuate poverty. Okay? So, kapag ang isang tao nasa isang lugar na hindi doon ino-offer, or kumbaga wala silang access sa education, sa mga resources na pwede na sana nilang i-enjoy sa kanilang society, di ba? Quality education, tapos sa kalusugan, doon nag-arise ang poverty. Okay, yan. Lack of access of education, limited access to quality education, especially for marginalized group. Yes. Restrict opportunities for social and economic mobility. Poor infrastructure, ayan guys. Halimbawa, yung mga tao nakatira sila sa mga bundok, wala pa silang maayos na kalsada, o kaya wala pang tulay, o kaya may mga ganong case. Kaya yung mga tao, wala silang access talaga sa healthcare, sa education, nananatili lang sila dun sa kanilang lugar, right? Healthcare system. Inadequate healthcare system, particularly for mothers and children, can lead to poor health outcomes and increased vulnerability to poverty. Okay, so, ayun guys, sa mga family din, lalo na yung isang babae na hindi masyadong nakapag-aral, at walang alam, okay? Dumadami at dumadami yung anak, tapos wala naman silang healthcare, wala namang assistance sa kanila yung sa health, kasi malayo sa kanila, di ba doon? Ganun, nagiging kumbaga, nandun lang sila. Mahirap ang buhay, okay? Conflict and instability, okay? Conflict and political instability can disrupt livelihoods, displace population, and create humanitarian crisis leading to widespread poverty. Yes guys, yung mga gera, diba? Nakikita naman natin kung ano nangyayari sa mga bata, sa matatanda, kapag mayroong gera. Diba guys? So, ayun. Sobrang nakakaawa. At malaking bagay nga dahil mayroong mga charity na tumutulong sa kanila, diba? Climate change, ayan, isa pa yan guys. Climate change impacts such as drought, okay? Pagkatuyot, floods, and extreme weather events. Yes. Pag ang isang lugar binagyo, Diyos ko Lord. Halimbawa kami sa Sorsogon, binagyo. Nung sisang, lahat ng mga bahay doon talagang naapektuhan. Lalo na yung mga bahay na mga gawa lang sa mga, what to call this, mga pawid, mga kahoy, diba, nasira, talagang wash out. So, tapos yung kabuhayan ng iba, sa dagat, o pagsasaka, nasira din talaga yung mga kagamitan nila. Diba, sa sakahan na, ano yung mga, tawag nito? Sa Bicol, palayan. Ayun, sa Tagalog, palayan, diba? So, nag-arise yung poverty, right? And lack of access to capital. Limited access to financial resources, including credit and investment opportunities, can trap individuals and communities in cycle of poverty. Yes. Kapag ang tao wala daw access, guys, sa mga financial assistance ng government and other opportunities na sana magkaroon sila ng kapital, diba? Para magkaroon naman sila ng livelihood. So, ganun. Discrimination. Discrimination based on gender, ethnicity, religion, or other factors siya can limit access to employment, education, and other opportunities contributing to poverty. Okay, ganun nga guys, diba? Kapag walang pinag-aralan ng tao, mahirapan siya makahanap ng trabaho. Nerya, ano bang problema? Mahirapan siyang maghanap ng trabaho, hindi nakapag-aral, diba? So, nagkakaroon discrimination, gender inequality, diba? Nung panahon ng mga babae, hindi pinapayagan makapagtrabaho, diba? Pero, fortunately, may mga babaeng talagang nanindigan na kailangan magtrabaho din kami. Okay? Kasi ang mga babae talaga, hindi porke babae, magagaling ang mga babae. Lalo na yung mga professional natin na mga leaders ba. Magagaling, they're all good, di ba? Another thing is stagnant wages and rising cost. Yes. Yung sahod, nananatiling mababa, pero yung mga bilihin pataas ng pataas. Di ba guys? Yun yung isang matinding natin kung bakit marami talaga naghihirap.
It becomes increasingly difficult for low-income individuals and families to afford basic necessities. Yes. Taas ng taas ang bilihin, yung income mababa, yung pasahod mababa. Eh, yung mga negosyante din, syempre nag-a-adjust din sila kasi hindi naman pwede na na taasan sila kaagad kasi yung negosyante saan naman nila kukunin yun. Lalo kung hindi naman ganun kalakas yung negosyo, 'di ba? Ganun talaga yung guys. And then, individual factors. Ibig sabihin, ito na sa personal, gawain ng tao kung bakit siya mahirap, okay? Poor financial management, lack of financial literacy, and poor budgeting skills can lead to poor spending habits and make it difficult to save money or manage debt, okay? Ganun nga. Pag mahina ang tao sa kanyang management sa pera, okay? Lack of motivation of aspiration, ayan. Kaya daw mahirap din na isang tao kasi wala siyang wala siyang motivation sa buhay, wala siyang aspiration to pursue education and employment opportunities potentially due to lack of role model or sense of hopelessness. Okay, wala silang tinitingnang role model kaya kung bakit may mga tao na nananatiling mahirap, wala silang sinasabi, I want to be like that person. I want to try, I want to imitate, I want to, 'di ba? Merong dapat role model. Tinitingnan para dapat ganito din ako. O kaya may nagtuturo dapat, 'di ba? May nagko-coach. And then, addiction and mental health issues. Okay, kaya ang tao, kapag na-subject na siya sa mga illegal drugs, di ba? Nagkakaroon ng effect din sa kanyang mental health. Okay, ito yung ibang tao din, depende din sa tao. Okay, sabi dito. Substance abuse and mental health problems can significantly impair individuals' ability to work, manage finances, and maintain healthy relationship, contributing to poverty. Yes, kaya nga may mga nakikita tayong mga nag-a-addict nandiyan sa kalsada, wala na sila sa sarili. And they don't know how to stand up again unless there are people who would love to help them, okay? And it's their family, of course. And then, bad decisions. Poor decision, ayun nga, kaya kung ayaw nyo maging mahirap, do not engage in illegal drugs, right? Okay? So, be very intelligent. Sabi nga ni Pangulong Duterte, wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Okay? Natotoo naman talaga. Ang daming nasisirang buhay pag sinubukan. Kasi naaapektuhan na yung brain ng tao. Kapag nagiging, dependent na sila sa mga drugs, di ba? Bad decision, poor decision related to education. Yes. Employment or personal relationship can have long-term negative consequences on an individual's financial well-being. Okay? Siyempre, di ba? Tapos, syempre, sa family background din, kung walang experience yung tao pagdating sa money making and the other issues, diba? It impacts din talaga sa kanila. So, how to break the cycle, guys, sabi dito. How to break the cycle of poverty? Invest in education, yes. It doesn't mean that the education that you have to acquire is education lang na sa school, no. There are so many things that you need to be educated with, okay? Hindi lang sa eskwelahan, guys, ha. There are so many things that you can be educated with. Right? Pwede kayong mag-aral sa TESDA para maturuan kayo ng mga skills na magagamit nyo din yun. That's for free, okay? Merong mga tao na nagko-coach. Like ako, gusto ko kayong i-coach sa YouTube. Message nyo lang ako. And YouTube is a very promising investment naman talaga pag ginaral nyo. Kaya nga nagpo-post ako, sabi ko, to those people who would love to be coached by me when it comes to YouTube, I gonna coach you. Invest in education. It's one way of, para magkaroon kayo ng mga diba? Awareness and then learnings. And then promoting economic opportunities, okay? Ayan nga, maswerte tayo kapag may mga negosyante na nagtatayo ng negosyo at nag-i-employ ng mga tao. Kasi maraming tao ang natutulungan at nagkakaroon ng trabaho. At kahit paano, nagkakaroon sila ng pag-asa. Nagkakaroon sila ng income, okay? Eto pa. Strengthening social safety nets. Providing access to essential services like healthcare, food assistance, and affordable housing can protect vulnerable individuals and families from falling into poverty. Okay? Addressing inequality. Implementing policies that promote fair wages. Yes. Progressive taxation and equal access to opportunities can reduce economic inequality. Empowering women. Sabi dito, investing in girls' education, promoting women's economic empowerment, and ensuring access to healthcare can break the cycle of poverty for future generation. O kasi yung talaga guys, pag ang isang tao financially talaga, tapos may mga karamdaman, mga nganak or whatever, talagang it can pull their it can pull our finances down.
Tapos may sakit yung anak, may sakit yung asawa, may sakit yung sarili, di ba? So, ganon. So, fostering community development. Supporting community-led initiatives that address local needs and promote social inclusion can empower. Kaya nga guys, very important din na yung mga binuboto natin ng mga politiko, yung may mga malasakit talaga sa tao. Kasi, like for example, yung isang tao, she doesn't know how to start up a life. Okay? Halimbawa, yung isang tao, hindi niya alam kung paano siya makakaahon sa kahirapan. Kung may gobyerno tayo, kung may mga leader tayo na talagang willing tumulong, di ba? So, makakaahon tayo sa kahirapan. Okay? So, two-way yan eh. Kung may mga leader tayo na iaangat ang mga kababaihan at mga kalalakihan na hindi alam kung anong gagawin nila sa buhay nila. Diba? Matutuldukan ng kahirapan. Okay? But the problem here in the Philippines, many are corrupt officials. They just focus on gaining while they are sitting, right? So, sana nga, sa awa ng Panginoon, mailuklok natin sa mga susunod na panahon yung mga talagang tutulong para ma-break ang cycle ng kahirapan. Okay, so bye and thanks for watching. I hope you would love to leave a like, comment, subscribe, and ring the bell button in order for you to be notified whenever I posted about new videos. So, don't forget my offer that I'm gonna help you learn about YouTube and I'm gonna coach you. Just conform to the price offer of me when it comes to your YouTube education. Bye and thanks for watching.